Sa unang pagbasa po ay nakita natin yung preferred ni San Pablo, no? Apostol San Pablo, sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto, no? Unang sulat na alin, yung hindi pag-aasawa. Ano? So, bahagi ho, no? Pero ang nais nating pagnilay-nilayan ngayon ay yung Ebanghelyo, no? Na sabi nga natin mayroong 8 pagpapala, no? Yung 8 Beatitudes. Sa Ebanghelyo ngayon ni San Lucas, no? 4 na pagpapala at 4 na aba. So, ibig sabihin yung aba ay alin? Yung kabaligtaran ng pagpapala. Or sawing palad, ano? Hindi mapalad. Ayun ang Ebanghelyo natin ngayon sa araw na ito. So pagkakataon na kung saan ay pinapahayag ng Poong May Kapal na pinaalala sa atin, una, na ang dulot ng Diyos ay pagkapala. Hindi dulot ng Diyos ay pagkaaba. Tayo ay Kanyang iniligtas mula sa pagkaaba. Nais niyang tayo ay tunay na magkamit ng pagpapala. Kaya nga yun nawa yung huwag nating kalimutan, yun yung pangunahing pamantayan natin bilang mga mananampalatayang Kristiyanong Katoliko. Sabi ko nga, yan ay maliwanag na makikita natin. Kaya nga yung unang mga Kristiyano, ang tawag ay alin? Ang mga tawag sa mga unang Kristiyano ay alin? Mga banal. So, kaya ipinamamanig ka rin yung pagpapala ng Diyos. Yun ang nais na ipamanig ng Poong May Kapal. Kaya rito, masasabi natin na alin? Mapapalad ang mga dungka, mapapalad ang mga nahapis, mapapalad ang mga nagugutom, mapapalad ang mga inaalimura dahil sa anak ng Diyos. So, gawa ni Jesus, ano, makita natin yung ating maayos na kapalaran. Yun nawa yung hanapin natin. Tayo ay pinagpapala ng Diyos. Kaya nga kapag may nagmamano sa akin, ano ang sinasabi ko ay pinagpapala ka ng Diyos. So, active participle. Bahagi yun na kung saan ay huwag nating kalimutan na ito ay ipinamamanig sa atin. At huwag mo natin kalimutan sa pang-araw-araw nating pagkilos. Pinagpala tayo ng Diyos. Kung tayo ay nakararanas ng mga bagay na kabaligtaran ng pagpapala, hindi yun kagustuhan ng Diyos. Tayo nang may gusto niya. Kaya bahagi ko, no? Binibigyan din ng warning ni Jesus na ano yung tawag nito sa pagtanggi natin sa pagpapala ng Diyos ay tinatanggihan natin yung kanyang walang hanggang pag-ibig at pagpapahalaga. So ito pong biyaya na ito, no? Ang bigyan natin ay higit na pamantayan. Ano kaya ano yung mga pagkilos na pwede natin gawin? Una, no? Ay sabi nga, ano? Ay kinakailangan natin i-reinforce yung ating kaisipan na alin
na makita yung pagpapala ng Diyos. Look for what is positive. Ano ba yung pagpapala ng Diyos na makita natin ngayon sa araw na ito? Isa na riyan, yung tayo ay buhay. Tayo ay nakagigising ngayong araw na ito. So, sana makita natin, i-reinforce natin yung mga bagay na kinakailangan nating ipagpasalamat sa biyaya ng Diyos. Kaya yung pagkilala na tayo pinagpapala ng Diyos, kaakibat na rin ang buhay na puno ng pagpapasalamat. Kaya, ano yung kabaligtaran noon? Ay di yung buhay na puno ng reklamo. Kaya, bahagi ho, iwasan natin yung reklamo. Ano yung mas bigyan natin ng din? Kung ano yung ipagpapasalamat natin. Kasi dito sa Ebanghelyo, makita natin na makita natin mapapalad ang mga duka. Kapag ang kaisipan natin ay makamundo, hindi tayo maniniwala na mapapalad ang mga duka. Pero bakit mapapalad ang mga duka? Sapagkat, sabi nga po rito, ang binahagi rito na ang Diyos ang maghahari sa inyo. Look for what is positive sa gitna ng iyong karukaan. Hindi yung yung magreklamo sa gitna ng iyong pagiging duka. At tuntusin, yung tema ng isang dito ay kung tutusin, doon natin masigit na makikita yung paghahari ng Diyos. Saan? Sa mga duka. Kasi wala nang ibang aasahan yun Wala nang ibang aasahan yun. Kundi sino na lamang yung kanilang aasahan, ay di yung Diyos. Kaya, yung mismong mga duka ay maliwanag na tanda ng pagpapala ng Diyos. At kapag nakita natin yun, mapalad tayo. Kasi naiintindihan natin yung kahulugan ng paanyaya ng ating Panginoong Jesucristo. So, yun yung una. Mapuno tayo ng pagpapasalamat sa mga biyaya na ipinagkaloob ng Diyos. Gawa ng tayo ay Kanyang pinagpala. Lalong-lalo na saan? Sa biyaya ng pananampalataya. Yun ang huwag natin kalimutan dahil sa pagliligtas ng Diyos sa bawat isa sa atin. So, kinakailangan reinforce natin yung pinagpapala ako ng Diyos. At ito ay sa pamagitan ng walang hanggang pagpapasalamat. Pangalawa, yan tayo umukol ng ating misyon. Kasi kuminsan ginagawa natin na kapag hindi natin nakita yung pagpapala ng Diyos, marami tayong dahilan. Sabi nga, kapag ayaw, maraming dahilan. Kapag gusto, maraming paraan. So, kasi bahagi na makita natin yung pag-uugutan ng ating misyon ay walang iba kundi saan? Ay doon sa paghahari ng Diyos. Kumaliwanag sa atin yung una na tayo pinagpapala ng Diyos ay siguradong ma-establish kung ano yung mission natin sa daigdig na ito. Kahit sa gitna ng kawalan. Isa lamang ang mayroon. Ano yun? Yung paghahari ng Diyos. Yung paghahari ng Diyos. Kasi doon papasok kung ano ba yung mission ng Diyos para sa atin. Depende sa ating sariling karakter. Sabi ko nga,
Kahit na halimbawa ang misyon ng Diyos para sa iyo ay alin, magwalis, ay maaaring yun ang misyon ng Diyos sa iyo, no? Depende sa bawat katatayuan. Hindi kaya ikaw ay maging mabuting asawa, mabuting magulang, mabuting kapatid. Ay, yun naman makita natin. Kasi kung nakita natin yung higit na pagpapala ng Diyos, hindi pwede na magpasalamat lang tayo sa pagpapala ng Diyos. Kinakailangan natin i-translate yun sa aktibong pagkilos na alin, susuguin tayo ng Diyos. Asan tayo susuguin ng Diyos? Depende yun sa katatayuan ng bawat isa. Pero sana maliwanag sa atin na alin, kung ako'y pinagpapala ng Diyos, kaya ito yung ginagawa ko. Kasi pinagpapala ako ng Diyos. Nawa, doon natin yung huhugutin. Hindi yung, ba't yan ang ginagawa mo? Kasi ito lang yung gusto ko. Pwede rin. Kaya lang, wala doon yung maliwanag na koneksyon ng Diyos. Kasi pinagpapala ako ng Diyos. Dito ako pinagpapala ng Diyos. At dahil sa kay pinagpapala ng Diyos, ito yung nakita ko na ito yung pwede kong gawing pagkilos para higit kong maipahayag ang kanyang walang hanggang pagpapala.